So guys, on the way na tayo para kumain ng breakfast. And plano kong kumain ng Kaya Toast kasi ito yung one of the most common na breakfast here in Singapore. So guys, ito nga pala yung food court or hawker center na malapit sa tinutuluyan kong HDB. Most of the time dito ako kumakain. Yun yung kakainin natin, yung traditional Kaya Toast. 440 Yeah. Okay, sorry. Wait. Still loading. Yeah, made already. Okay, thank you. Yun guys, hintayin natin yung egg na maluto. And tatawagin tayo ni auntie pag ready na and magbe-breakfast na tayo. So guys, ito na nga yung ating breakfast for today. We have coffee, we have Kaya Toast. Kung makikita nyo, meron niyang Kaya spread inside. Ito yung signature na spread here in Singapore. And boiled eggs. Alam nyo, ang pinakagusto ko dito is yung coffee. Sobrang tapang. And talagang magigising ka. So, ito, yung egg, lalagay natin. Yan ang egg nila. So, kakrack mo lang yan dito. Then, half cook mo siya kakainin. Usually, may condiments, pero hindi na tayo maglalagay. Yan, kakrack mo lang yan dyan. Tapos, papakita ko sa inyo once cracked na. Malasado ang itlog. So, kainin na natin. As an OFW, egg talaga yung magiging lifesaver nyo dito sa Singapore and maybe in other countries. Kasi egg is high in protein, high in B vitamins, sobrang nutritious niya, and at affordable price. So, I advise eat eggs every day unless meron kang high cholesterol or other comorbidities like hypertension. So better consult your doctor first if okay sa inyo yung pagkain ng eggs every day. But for me, as a healthy individual, egg is very essential and budget friendly yun, as an OFW. Itong Kaya Toast, yung spread niya napakasarap. A little bit sweet. Pero di nakakaumay. Tapos yung tinapay nila dito, napaka-juicy. So every bite, malalasap mo talaga. So nice. Kung makikita nyo yung kalaman, color green. Bihira talaga akong kumain ng breakfast sa hawker center. Kasi usually, ginagawa ko para makatipid. Once a day lang ako kumakain sa hawker center. Kasi usually, ang meal sa hawker center is around $4 to $10 yung usual meal dito. So kung nagtitipid ka, doon ka sa $4. Diba? But this Kaya Toast is worth $4.4 with coffee na yan. 2 sandwiches, 2 eggs, and 1 coffee. So guys, yung coffee nila dito, ganito. Meron ditong coffee C. It means coffee with cream. And then coffee O, coffee only. Pag sinabing coffee shudai is low sugar. So yun, kung healthy ka, sabihin mo dito pag bibili ka, coffee C shudai means coffee with creamer, low sugar. And pagka coffee only, mas healthy nga pag coffee only or coffee O.
Coffee O Shudai. Good. Health tips sa mga pupunta dito sa Singapore and magbe-breakfast sa hawker centers. Sarap. Mas masarap pa sa Starbucks to. Dito rin pala sa Singapore, guys, kahit matatanda na, siguro kahit mga 70 plus or the worst is 80 years old, nag-work pa sila. So usually, pagka nagpunta kayo sa hawker centers, kung makikita nyo yung mga servers, yung mga naglilinis ng mga dining tables, are uncles. They are priority kasi nabigyan ng work dito sa Singapore, especially yung mga kaya nilang gawin. Like ito, yung mag-assist dito sa hawker centers. So, ang ginagawa lang nila everyday, naglilinis sila. And clean as you go dito. Hindi pwede iiwan mo lang yung kinainan mo, then alis ka na, katulad sa Pinas. Dito, meron silang tray centers na kailangan ma-return yung mga nagamit mo ng mga pinakainan. So, very disciplined. So, sana ganun din sa Pinas, no? Na para yung mga servers, hindi naman sila ganun kahirap sa trabaho. And since server sila, hindi naman ganun kasi kataas ang sahod. So, hindi dapat tayo maging demanding sa mga servers kasi before, nag-work din ako sa department store, sa grocery, as a promodizer. And napakahirap po ng trabaho namin. Kaya salute din sa mga promodizers dyan. And I've been there before. Yun. Recommended ko to talaga ng Kaya Toast. Kung may pupuntahan kayo na nakakapagod and for a long day, meron kang energy, high protein, high carbs, meron kang coffee to stay you up for the day. So, another tip dito sa Singapore, guys, every day or every lalabas ka ng bahay, you have to have your water bottle. Kasi, kung wala kang water bottle, wala kang drinks. Eh, yung drinks dito medyo mahal. Like, ka-price na rin ng isang meal. Like, for example, bibili ka ng juice, it's around $3. So, pwede ka nang makabili ng isang meal doon. Or if you want water, it's around $1.5 to $2. So, it's better to have your water bottle with you every time para hindi ka na gumastos. Imagine, sabihin na natin $1.5 times natin sa 30. Kung once a day ka bumibili ng drinks sa labas, it's around $45 per month. And yung $45, magkano yun? 4, 8, 12, 16. Mga 2,400 pesos para lang sa tubig. Diba? Kaya importante, eto, kailangan nyo magdala ng water bottle pag nag-work kayo dito sa Singapore. And if ever pupunta kayo, dapat meron kayong tumbler. Yan.